rent-a-kariton. Narito, panoorin natin ang ating episode sa Pest to Pez. Hear it ni Dr. Love. Ang kariton na sana raw ay simbolo ng kasipagan, ngunit siyang nagtulak sa sigawan, murahan at gulangan. Heto na, ang nagrereklamo. Jojit, humarap ka na! Okay, ikaw nga ang magkwento ng punot dulo. Alam mo, hindi ko alam yun na nirerentahan pala ang kariton. Opo. May ganun pala, no? So ano ang problema, Jojit? Nirentahan ko po yung sa kanya yung kariton niya. Nagbigay po sa kanya, sa asawa niya ng 100. Bago po, pag-sorry ko po ng kariton, maayos naman po. Sabi niya nasira daw po. May sinugod niya ako sa bahay. Kahit nagalit. Pag di ko raw nabayaran ng 1.5 yung kariton, papabarangay niya raw po ako. Okay, so ang pagrenta sa kariton kada araw ay 100. Opo. 100. Pagkatapos, ang kita mo sa isang araw, magkano? Ano lang po, minsan po napupunta lang po sa paggamot lang po ng papa ko. Stroke po kasi. Na-stroke yung papa mo, Opo. kaya napupunta doon. Opo. Magkano nga sa isang araw? Papakiyawin ko po yung panambak ng 1.5. Mga 1.5 Opo. sa isang araw. O talaga mababayaran mo naman yung renta. Di O po ang alam, problema, di mo- nasira. Hindi naman po, ma'am, nakasiraan yung ma'am eh. Ano ba yung sira? Yung bakal lang po, natanggal po yung welding ng bakal. Gulat na lang po, yung pinakita nila sa akin, karito na sira na po yung gulong. Hindi naman po nakasiraan yung ma'am eh. Okay. Ano ang katibayan mo na maayos siya nung sinoli mo? Yung lang po, yung kasama ko. May kasama ka na magsasabi na maayos mong binalik yung Opo, kariton. Anong nangyari nung sinugod ka? Yun po, pinaliwanag ko rin po sa kanya ma'am na di po sira yung sinoli po yung kariton. Okay, anong ginawa nga? Pinagmumura ka ba? Sinuntok ka ba? Hindi po, pinagmumura lang po ako. Bago sabi sa barangay raw po kami magayos. Sa barangay daw kayo mag-usap. Opo. Ayun. Ano yung hinala mo? Sige, ikaw magsabi. Ma'am, sa dami po ng umarkila sa kanya ng kariton, mali niyo po, yung pagsoli ko, may umarkila sa kanya. Yung ibang nakasira, ako po magbibintangan niya. Bakit ka naman pepersonalin? Ewan ko po sa kanya. Halos po kasi lahat ng kagulakan nasa kanya eh. Bakit? Bakit Minsan mo po naman kasi nasabi? nakuturata ko na palibasa po wala po akong magamit na kariton. Siya po minsan sinusulot niya kasi po siya may kariton eh. Siya gusto magakot. Nakutrato niya pa. Interesado siya doon sa na kumukuha sa'yo. Opo, ma'am. So sa pagrerenta-rentang ganyan, wala kayong kasulatan na in good condition, tinanggap mo. Ibinalik mo, in good condition, siya naman ang pipirma, walang ganon. Wala po, ma'am. Mali. Dapat may ganon. Kaya kita mo nangyayari ngayon. Kahit picture lang po, no, ate ko ring before and after. Correct. O may cellphone na tayo ngayon, picture-picture, di ba? Kailangan talaga ganon. Kung hindi, madalas sa ganyan. Meron palang ganon. Di ba, ati ko rin, di ba, minsan yung mga tao, di ba, tayo, pag umorder tayo online, pag binuksan mo yun, Kailangan, binibidyo mo dapat yes. Para meron kang ebidensya na, hindi, dumating dito si Ryan. Correct. Oo, tama. Tama. Kayo dapat ganun. Ayun. Magkano ba isang kariton? Sa 2.5 po, ma'am. Mga 2.5? Ano yung pinapagawa? O may nagbebenta May talaga? nagbebenta po sa may sapote. May nagbebenta sa sapote. May ganun. Maganda rin palang pamigay ang kariton, ano? Tama. Kaya Di po, ba ma'am, pwedeng hanap buhay, Yes. ano? Lalo na ngayon kasi bakal ng iba. Dati kahoy madaling masira. Oo, ngayon may ganun na, may bakal. Ilan taon ka na? May pamilya ka na ba? Yung ulay po. Hiwalay, yung mga anak. Yung panganay ko pong lalaki nasa lola niya. Ilan taon na nga? 15 po. Tapos, Ako po yung akong dalaga nasa Antique. Sa pangalawa po. ilan taon na rin? 14. O at least mga ano na, nag-aaral ba? Opo. Oo, dapat mapag-aral mo yun. Naku, nagbibigay ka ba ng sustento? Ayun nga po, ilang tumutulong sa yung po nakati ko lang po sa kanila magkapatid eh. Tapos bago po yung matitira, yung bibili ko pinagdadag ko sa pang maintenance ng airpot ko. Maintenance ng tatay mo. Opo. Ngayon, pakinggan naman natin ang panig ng tinaguriang hari ng kariton sa kanilang lugar. Meron palang hari yun. May hari-hari pala yan. Ang inirereklamo dahil daw sa pang-aagrabyado. Victor, humarap ka na!
Sinungaling po yan, ma'am. Bakit? Sa akin na eh. Sinasabi niya. Na sinusulot mo pa. Hindi po totoo yun, ma'am. Sinasabi niya. Ano ba yung hindi totoo? Ano ba yung Na totoo? sinusulot ko po yung kanyang hanap buhay. Oh. Hindi po totoo yun. Pinahiram ko po yan ng kariton pinahiram ko po ng kariton, ma'am, kasi tinanong ko kung ano yung hakutin niya. Ang sabi niya po, panambak. Di pinresyon ko po. Sabi ko 100. Pag mga baso-basura lang na, ma'am, kahit wala na pong bayad, okay lang sa akin yun, ma'am. Lagi niya pong ginagawa yun. Yung time na yun, ma'am, nung kinabukasan, nasira yung kariton. Siya lang po ang humiram. So, paano mo patutunayan na nung sinoli niya sa'yo, tinanggap mo naman ng maayos, sira? At siya ang nakasira? Ma'am, kasi ma'am, nung time na yun, nung gabi po nang umuwi ako, hindi ko na-check up talaga yon. Pero tuwing umaga po, tinitignan ko po yon mga kariton ko, ma'am. Kasi kung dapat pong alam niyang sira, pagkuha niya pa lang, di ba ma'am, hindi na siya iikot. Di ba ma'am? Di ba ma'am? Tama yung ano ko. Tapos nung kinagabihan po, kinabukasan nun, chinik ko, sira na ma'am. Siya lang po ang sa kanya ko pinairam yung kariton na yun, ma'am. Totoo yun. Oo. Pero, yan na ngayon ang sinasabi namin sa kanyang problema. Dahil wala kayong kasulatan at yung tamang sistema ng pagpaparenta, pagre-release at pagtanggap ulit, hindi kulang yung sistema ninyo eh. Kailangan may nag-i-inspeksyon kung ano ang kalagayan ng kariton pagka yan ay isinoli sa inyo. Meron ka bang testigo? Meron po ma'am, nandito po yung ano ko ma'am. Sa Ayun asawa ko, ma'am. na, ayun na. Ano sa palagay mo, Pastor? Ano sa palagay mo ang solusyon dito sa ganitong sitwasyon? So Victor and Jojit, kailangan maging tapat kayo sa isa't isa. Sabi sa Biblia, Kawikaan 12:22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. So I think you settle it sa sarili ninyo. Totoo ba yung sinasabi mo na wala ka naman talagang kinalaman dyan? Victor, totoo ba yung sinasabi mo na talaga namang sinira mo? Kung pinapahalagahan mo yung negosyo mo, sarili mo, bigyan mo rin ng pagpapahalaga yung kapwa mong nakakababa sa'yo. Yung mga kapos sa sarili, sa kabuhayan. Mahalaga na maintindihan natin yung mga bagay na ito, yung nasa ng ating yung mga desires in our hearts. It reflects our actions, it reflects our decision making, and it reflects how you relate to each other. Nakikita kung paano nyo tinatrato ang isa't isa. Gusto mong buntalin, gusto mong awayin. Pahalagahan nyo ang isa't isa. Gusto nyo namang maghanap buhay pare-pareho. Magsabi kayo ng katotohanan para magkaroon ng kaayusan. Sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, sitwasyon, palagi tayo may natututunan. Sa mga nangihiram, dapat pag nanghiram ka, itrato mo yung pinahiram sa'yo na parang sa'yo rin. Correct. Huwag mong bahala ka na, hindi naman akin to, babayaran naman kita. We need to learn the lesson na kahit yung buhay natin, pahiram ng Diyos. It's a gift, but we were called to be stewards of the gift. Pahalagahan kung ano ang mayroon tayo, pahalaga ng hiniram, binili, anumang bagay na ikaw ang may take responsibility. That's the lesson for Jojit. And another thing, very important for all of us, stop na yung pa-victim. Hindi tayo biktima ng sitwasyon natin. We must take responsibility. We must assume the responsibility that there are people who will help us. Practical steps, legal steps, and the help that will come from God. But ultimately, the decision manggagaling po sa ating mga sarili. To take on the action, to take on the responsibility that I am in charge of my life and I am not a victim.